anim na paraan kung paano tayo makahanap at makabili ng mga bagong crypto o mga meme token bago ito malis sa isang centralized exchange. Okay, welcome sa aking munting channel, ang Crypto Jewel. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang anim na paraan na ating pwedeng gawin para makahanap tayo ng mga bagong cryptocurrency bago ito malis sa mga big exchanges or centralized exchange tulad ng Binance at iba pang mga centralized exchange. Pero uli, ang aking share sa inyo ay for educational purpose only, not a financial advice. Okay? So, una, pwede tayong sumali sa mga crypto focus communities. So ito, so halimbawa, Telegram, Discord channel, Twitter. Kasi kadalasan sa Telegram, sa Discord, sa Twitter, or any social media na may mga crypto focus communities ay nag-offer yan ng mga upcoming ICO or initial coin offering, mga pre-sale, no? So para mas madali tayong makasabay o makabili ng ganong mga bagong cryptocurrency, kailangan nating mag-join sa ganong mga community, no? Then kapag naka-join ka na doon sa mga community, ay pwede mong evaluate yung mga crypto na kanilang in-offer sa iyo, no? Okay, so una, sumali ka sa mga crypto focus communities like Telegram, Discord channel, Twitter, or any social media na may mga crypto focus community. Okay, so yan ang una. Kalawa, official websites and white papers. So kadalasan sa mga nag-offer ng mga bagong cryptocurrency ay may sariling website. Lahat ng mga cryptocurrency o mga token, mga meme token, yan ay may mga website, no? So pumunta ka sa mga official websites, basahin mo ang kanilang white papers, tingnan mo ang mga detalye nito, ano bang vision nila, ano bang mission nila sa kanilang crypto or meme token, mayroon ba silang roadmap, din ano ba ang real world user o yung utility ng ganong token. So para ma-determine mo kung pwede ba itong bilhin o pwede bang hindi, so kailangan mo nang i-search ng todo yung website nila bago ka bumili. May mga nag-offer kasi ng mga initial coin offering. Halimbawa sa aking sinalihan ng Black Dog, talaga doon ako sa official website ng Black Dog at official Telegram account nila sumali, no? Okay, so ikatlo, itong mga pre-sale at initial coin offerings. Mayroon tayong tinatawag na initial DEX offering, initial exchange offering. Bakit maganda yung mga pre-sale sa mga ICOs? Siyempre magkaroon ka ng discount. Yung pre-sale price ay mas mababa ang value nito kaysa listing price. Halimbawa, ang isang crypto o isang meme token ay halimbawa lang nasa 3 zeros pa sa pre-sale niya or icon niya. Pagkatapos malis ito, maging 1 zero na lang or 2 zeros. So ibig sabihin, kung makabili ka ng mas marami at ito ay naging successful, ay talagang tumaas yung ROI mo. So ganun, mga pre-sales at mga ICOs, pwede ka mang mag-search sa mga official page o official groups na nagkaroon ng pre-sale at saka ICOs. Halimbawa yung sinalihan kong Black Dog, meron silang pre-sale, hindi pa natapos ang pre-sale, so pwede nyo subukan ng Black Dog. Then number 4, official announcement on social media like Twitter, Discord, Reddit, or any social media, Facebook. So kung mayroon silang official announcement tungkol sa ganong crypto, so pwede kang sumali doon or pwede mong tingnan ang kanilang announcement, ano ba ang dapat gawin para makasali sa kanilang mga initial coin offering or mga pre-sales nila. So ito pang-apat, official announcement on social media. Number 5, mga crypto launchpad. Halos sa lahat ng mga crypto exchanger o centralized exchange ay nag-offer yan ng launchpad. Halimbawa sa Binance, sa Bitmart,
sa Mix, sa KuCoin. So ini centralized exchange ay nag-offer yan ng mga crypto launchpad. Pwede kang sumali sa launchpad nila. Halimbawa sa Binance, bumili ka lang BNB, din ilang araw, ilang linggo pagkatapos ng launchpad ay kung magkano ang iyong BNB na mine nabili, so yan equivalent ng ganong crypto pagkatapos ng launchpad, no? So pwede yan. Din panghuli itong crypto exchange newsletter. So kadalasan sa mga crypto exchange mayroon silang mga newsletter or yung tinatawag natin mga paunang. Halimbawa ang Bitmart, mayroon silang ang ganitong crypto ay malis sa ganon sa ganong araw, sa ganong oras. So kadalasan sa mga top crypto platforms mayroon silang mga newsletter or mga announcement bago pa ilis nila ang ganong crypto. So kapag nakita mo yon ang ganong crypto, pwede mong ito malis pala din, ito may malaking potential pala itong tumaas, sige bili ako sa DEX, decentralized din kundi sa aking wallet. Then pagkatapos kung tumaas, i-sell mo sa mga crypto exchange, no? So ganon. So ito ang 6 na pwede nating sundan para makahanap tayo at makabili ng mga bagong cryptocurrency na may potential na tumaas ang value. Pero tandaan nyo, research muna bago mag-invest o sumali sa ganitong mga pre-sale at mga initial coin offering. So sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon tungkol sa 6 na paraan kung paano natin paano tayo makahanap at makabili ng mga bagong cryptocurrency na may potential na tumaas ang value nito. So sana ay palagi niyong suportahan ang aking munting channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment at laging i-hit ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong video. Huli, this is not a financial advice. It is only for educational purpose only. Magandang araw po sa ating lahat.